kami sa aming pagtatanghal. Sa araw na ito, kami maglalakad ng panahon upang kayo'y aming madulutan. Kung iba yung kasiyahan, pananaw at paglilinaw tungkol sa buhay at samut-saring mga bagay-bagay. GRBTV! GRBTV Broadcasting System, sumasa inyo now na! Wow, partner, narito na naman tayo, no? Yes, At partner. tayo ay bumabati sa kanilang lahat, sa ating mga kababayan, saan man po kayo naroroong panig ng mundo. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang araw, gabi, o ano po man pong panahon meron dyan sa inyo ngayon. Ako po si Rain Operio, dito po sa GRBTV Broadcasting. At ako naman po si Ren Ocampo, ang inyong co-host dito sa GRBTV Broadcasting System. Magandang araw po sa inyong lahat at sa buong mundo, sa lahat ng ating mga kababayan nasa ibang bansa na nakatutok ngayon. Ang ating programa ay patuloy na magtatalakay ng mga interesting topics na may kaugnayan sa mga pamumuhay ng tao at movie industry, latest discoveries at technologies. Ano? At patuloy lamang po kayong sumubaybay at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik ng aming pong YouTube channel, ang GRBTV Broadcasting, at kami po ay patuloy na magsasaliksik ng mga magaganda at mabubuting balita, partner, upang ating maibigay sa kanila ang mga impormasyon, mapupulutan ng magagandang araw. So, may bago ka bang kanta ngayon? Siyempre, hindi yung nawawala yan, di ba? Talagang bakit talagang ito na yung naging design ng Kasama na ating yan. programa eh. Oo, na-expect na yan ng ating mga televiewers, kaya Okay. ready ka na ba, partner, para sa iyong kanta? Oo, sa buhay ng tao talagang kumbaga ang awitin ay malaking bagay, di ba? Lalo na sa panahong may Kahit mga may problema. O, di ba? So, paano Kumakanta natin pa rin sila, no? bigyan ng inspirasyon ng mga tao, ng kabayan natin, na sa kabila ng kanilang problema ay ngingiti pa rin sila. Yes. So, maging, yan ang Pilipino. maging guide po sana sa atin itong awit na to. Gamat ito ay awit ng ating dating hinahangaan. Idol ko dati. Sino ba yan, partner? Pinipilit kong gayanin. Pero hindi. Pero, iwan ko. Basta, paborito ko yung awit niya. Eh kasi partner, may originality ka. Kaya Sa hindi mo bagay. magaya. Yun na. Bagay. So, sige po. At aawitin natin itong awit na to. Siguro, sabayan niyo po ako kung alam po ninyo itong awit. Natawa na ako, partner.
Naman. Tama din ako, hindi ko mabigyan. Good vibes lang mga televiewers. Ano pa maging masaya tayo, ano? Oo. Binibigay mo ko yung sarili ko, talagang natatawa ko. Happy lang kami mga Opo, televiewers. pasisya na po. Kanina pa magpatawa-patawa eh. Okay. Ang saya naman po ng kantang inawit ni Brother Ray. Salamat po kay Capri Aguilar, ano? Pinasaya tayo ng awit niya. Mga kababayan, natalakay na po namin before about the big one para maging alerto po ang ating mga kababayan. We know about sa mga lindol. Ito naman po, ay may earthquake alert na naman dito sa Pilipinas na niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang New Bataan, Davao. Bandang alas 4 ng madaling araw ng Lunes, March 6 ayon dito sa PBOX. At nagiba ang bahagi ng tulay ng Shadow Maragusan dahil sa magnitude 5.3 na lindol sa New Bataan at inabisuhan na ang mga motorista na pansamantalang dumaan sa mga alternatibong ruta. Naramdaman naman ulit araw ng Tuesday, March 7, 2023 sa Davao ulit. Mga bottles and other groceries nagbagsakan ng mga paninda nila na nasa estante sa New Bataan Municipality after nung magnitude 6.2 earthquake. Sa Davao de Oro pa rin ito Lakas din na pakat. Oo, bandang alas 2 ng hapon. Marso, Pecha 8, ay Miyerkules ito, naitala ang magnitude earthquake sa New Bataan, Davao de Oro na alas 6:47 ng hapon. Oh, partner, sunod-sunod yan, Panalangin po From natin March ito. 6, 7, Dahil talagang nagtataka tayo, but parang doon? lagi doon sa mga parting yun ang lindol. Oo, pero malalapit sila sa mga Kaya nga, okay, aftershock are expected according sa PBOX. Keep safe to our kababayan sa mga taga Davao. Let's pray for their safety and protect them. Lord, please keep us all safe. Stay alert and be safe, Philippines. At sa buong mundo na nakakaranas ng mga iba't ibang sakuna. No, nakakalungkot na kita yun no? So, ang ano lang natin dito is maging alerto po. yun na lang. Kahit Na yan. nandito tayo sa mga medyo delikadong lugar dahil siyempre mag-building dito sa atin, maraming magtaas na building, ipinag-aadya tayo ng Panginoon. So, ayun po ang mga balita tungkol sa lindol at ating pong hinihikayat ang mga kababayan. Saan man tayo naroon, kahit doon sa lugar na hindi naman talaga kayo tinamahan din ng lindol, pero Pagdasal siyempre, po natin. pagdasal natin yung mga nakaranas at tayo ipagdasal din natin ang ating lugar. Sana naman magkaroon tayo ng kapanatagan at sana hindi na maulit yung mga ganitong mga pangyayari. Partner, ano ang ating susunod? Ito, tatalakayin naman natin ang top 5 richest people in the world as of March 1, 2023. Wow. No update to partner. So, partner, Ito, ang nangunguna ay si Mr. Bernard Arnold na mayroong 210.8 billion US dollar. Isa siyang French nationality. At the age of 73, he is the first richest person in the world. He is CEO of luxury goods firm LVMH Luxury Goods with some 70 fashion and cosmetic brands like Louis Vuitton, Christian Dior, Moet, and Chandon, and Sephora, Tiffany, and po. Diba? Mga kilalang brand yan. at ikalawa, Elon Musk. May 193.5 billion American nationality. At ang edad po niya ay 51 lang.
Pero ang updated ngayon, partner, is nasa 196.5 Hmm. billion na. Wow. Siya po ang CEO at ng electric car company, di ba? Tesla, anong pangalan nito? Yung isa? Rocket firm, Hmm. SpaceX, Okay. and of course, social Social media, media, Twitter, na binili lang niya, di ba? At ikatlo, Si Jeff Bezos. okay. Meron po siyang 117.4 billion USD. American nationality din. At the age of 59, Chairman of Commerce of Giant Amazon. Kilalang kilala yan online. Okay, at si kaapat, Larry Ellison. Meron din po siyang 112.3 billion US dollar. American nationality din po ito. At edad po niya ay medyo maedad na, 78. Co-founder ng software Oracle and Beacon. Chief Technology Officer. Ganun. And invested. Mag-invest din siya sa Tesla car company. At ang panglima, si Warren Buffett na mayroong 106.4 billion USD. Puro American. American nationality at the age 92. 92 na. Grabe. One of the most successful investor of the time. He runs investing conglomerate Berkshire Hathaway, which owns dozens of companies including insurer, Geico battery maker, Durabel Land, restaurant chain, and dairy queen. Wow. Grabe naman. Oh, partner. Ano masasabi mo, partner, about dun sa mga bilyonaryo na naka-line up ngayon? Sana susunod na tayo. Hopefully. Di ba masamang mangarap, di ba, partner? Wala Masamang naman. mangarap, malay mo. Wala pang Pilipino nakasama dyan sa worldwide na yan. Hopefully, meron pumasok sa atin, no? Para mas maraming matulungan na Pilipino dito. Okay. Punta na po tayo sa politics news. Okay. At gun ban, ipinatutupad sa Negros Oriental kasunod ng pamamaslang kay Governor Ruel Digamo. Ang tanging pwede lang magbitbit ng baril ay ang mga grupo ng PNP, AFP, at iba pang law enforcement agencies na gumagawa ng opisyal na tungkulin at naka-agency prescribed uniform ayon sa Negros Oriental Provincial Police Office. Okay, at Yung current development nito, partner, dun sa pagpaslang kay Gov. Roel Digamo ay meron na silang mga suspect, no? Na nahuli. So, at balita ko. waiting na lang natin kung sino ba talaga. Balita ko, politiko rin. Grabe. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng magbanggit, no? Kaya abangan nyo na lang po. Abangan na lang po ninyo Sa susunod, pagtukoy na kung sino ba talaga ang pumaslang kay Gov. Roel Digamo. Okay, tungo naman tayo sa sport news, balita ngayon. Oo, eto partner lagi natin natatalakay si Carlos Yulo. Another gold in Doha World Cup. Congrats, proud Filipinos. At congratulations, Mr. Yulo. Pinoy Pride, congratulations, well done. Eto partner, kilala ito, anak ng politician. Okay. Si Juliana Gomez win gold at UAAP fencing finals. Congratulations, Juliana. Daughter po ito ni Richard Gomez and Lucy Torres Gomez. Juliana finishes UAAP fencing tournament with gold. So, congratulations. Mana sa tatay. Athlete. At diba, ambassador,
and American professional basketball player, Carmelo Anthony, visited Rizal Lunita Park. Nandito ngayon Nandito ng ngayon. basketball player Grabe, ng ano? FIBA. Ang basketball. Wow. Such a visit is a part of the Manila City Tour by Department of Tourism National Capital Region. Kasama si FIBA Ambassador Anthony Carmelo. At ngayon po, mga minamahal naming mga viewers, dadako naman tayo sa ating good news balita ngayon. Ano ba to? Nabanggit natin niya kanina. Ay, hindi pa part. Di ba ba? Okay, good news number 1. Isang Filipina student na mayagpag na naman si Fier Beatrix. First place at the English Speaking Union Kansas City branch competition, earning the right to the city branch. Congratulations, Miss Beth. Opo. At binabati po namin kayo. At ito naman ang good news number 2, partner, sa mga kababayan natin sa Clark, Pampanga. Sa Calamba, Laguna. Ano po? Tukalamba. Sa Calamba, Laguna ay magiging mas mabilis. Maginhawa na raw ang biyahe sa pagpapatuloy na construction ng North-South Commuter Railway. Ano po? Maganda yan. Target ng simulan. Ang bahagi ng 147 kilometer ng railway system na magkukonekta sa Clark, Pampanga at Calamba, Laguna. Wow. Ang North to South Commuter Railway Extension Project ay may dalawang bahagi. Ang Malolos-Clark Railway Project o Airport Express at ang PNR, Calamba, na magkukonekta from Blumentritt Station hanggang Calamba. Sa kabuuan, mayroon ditong 35 na estasyon. Yun na, di ba? Bakit dati namang dati namang daanan. Pero siguro, mas ngayon, mas high-tech ngayon, di ba? Oo. At maraming bis na rin ako nakasakay sa mga train ng Pilipinas. Halos 2 oras na lang kapag natapos ang North to South Commuter Railway Project. Mas pinabilis. Yeah. March 4, 2023, pinirmahan ang kontrata para sa North and South Commuter Railway Project na sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. Ang contract signing sa pagitan ng Department of Transportation and winning bidder ang Mitsubishi Corporation sa Japan. So, wala. Nanalo ang Japan. Nalayong mapabilisang biyahe mula Pampanga hanggang Laguna. Layo niyan, no? Yan ang wala dati. Kaya dati hanggang dito lang talaga sa Tijuana. At libu-libong trabaho rin po ang inaasahan. Malilikha nito. Inaasahang matatapos sa taong 2026. Magandang balita, di ba? Tuloy-tuloy na yan. Para naman po sa mga OFW, tulong at serbisyo center binuksan na sa isang mall sa Parañaque. At binuksan ito para sa mga OFW. Mga hatid nito para sa tinaguriang bayani ng bansa. Para sa overseas sa tulong ng BMW. Tutulungan ang OFW at pamilya, dependent nito. Ang serbisyo nila ay hospitalization, Yeah. burial, scholarship, medical assistance. Good news yan para sa mga OFW natin. Para sa kanila talaga yan. Parang tinuring kasi sila bagong bayani. Tama. Malaki kasi ang naiaambag nila sa kabangyaman ng ating bansa. So, anong susunod natin, partner? Hello, partner. Naglabas ng bagong panuntunan ng Department of Tourism, DOT. Ingil sa pagluluwag ng mga health and safety protocols sa mga tourism establishment sa bansa para mas maging bukas ang Pilipinas sa mga turista at tuluyan ng makabangon ng sektor mula sa pandemic. Good news nga yan, partner, para mas dumami yung mga tourist dito. Magpapaluwag. Kumbaga, even sa atin, good news yan. Diba? Kumbaga, pawala na ang pandemic. Kaya nga, Kasi mo ba, partner? hindi tayo nag-aalala.
Dahil almost, 3 years since nag-start yan. So, tuluyan na talaga tayo mga kabangon, partner. Oo, at ayon sa DOT, voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng mga face mask. Ano po? At hindi na obligado ang pagdadala ng mga vaccination card sa mga establishment. Hindi na rin maglalabas ang DOT ng Philippine Safety Seal at World Travel Stamp sa tourism enterprise. Thanks God, malaking ginawa ito na. Hindi na talaga. Wala. Ang laking kaabalahan kasi tuloy-tuloy na, no? May mga ganun-ganun. Ito pa, partner. Mhm. Welcome ceremony at pagkilala sa 82 Pinoy rescuer of the Philippines contingent na i-deploy to assist in search and rescue operation following the magnitude 7.8 earthquake sa Turkey. At March 6, 2023, ginanap ang seremonya sa Camp Aguinaldo, Quezon City, na dinaluhan ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr., Yes, DOH, OIC, Maria Rosario Bergiri, at iba pa. bukod sa medalya, tumanggap din ng 4.1 million ang Philippine Rescue Team mula sa PAGCOR. So they deserve this one, partner, di ba? Ang dami din nilang natulungan sa Turkey about sa earthquake. Hindi basta-basta yung ginawa nila. Dapat. Siyempre, mapanganib sa personal nilang mga buhay yung ginawa nila. So, ngayon po, Pilipinas muling mag-export ng pili, nuts, diba, sabihin ito, Oh. sa mga bansa sa European Union. Yes, muli nang mag-e-export ng dried pili nuts ang Pilipinas sa 27 bansang miyembro ng European Union. Kasunod ng issuance ng European Commission Implementing Regulation 2023 dahil ang PSG export ng Pilipinas ng pili nuts sa EU noong 2015 na ito. So ngayon, Kabilang naman ang United States, United Kingdom, United Arab Emirates at Canada sa mga major export market ng Pilipinas, Philippine Pilipinas. Sa Department of Agriculture, welcome on Monday, March 6, 2023. The EU assurance nothing it will benefit local farmers, pili, officer, and sport. the Bicol region is the country top pili producer with about 1,796 hectares of pili production. Good news ito para sa ating bansa at sa ating mga Pilipino. Tayo naman ang mag-export. Wow! Talaga namang mahusay tayong lumikha ng mga ganyang mga kabuhayan. Ano po? At dapat ipamalas talaga natin patuloy. Diba? Patuloy nating hikayatin ang ating mga gagawa, Tayo mga ang magsasaka, mag-export. na talagang magsipag. At siyempre, itong ating gobyerno ay sila yung pamamahala. Ano? Paano makakahikayat naman ng mga bansa na babatuhan natin ang ating mga produkto. So ito pa, formal lang tinanggap ng mga katutubo ng Tanay Rizal at General Nakar sa Quezon Province ang kanilang 80 million pesos. Wow! Dapat pala nandun ako. Tagaroon po ako. Oh. Sa Quezon. Sierra Madre yan, partner. No? Ah, Tama ba? ay, sa amin, ang tawag doon sa aming lugar ay Bundok Peninsula. Katanawan po. So, ito ay maaaring gamitin ng mga katutubo ang naturang tulong pinansyal para sa kanilang mapipiling livelihood program, scholarship sa kanilang mga anak at iba pa. So, dahil yes, nagpapatuloy na construction ng Kaliwa Dam project gamit
gamit ang tunnel boring machine para sa 28 kilometrong long conveyance tunnel na nagsisimula sa Teresa Rizal patungo sa General Nakar sa Quezon Province. At 12.2 bilyong new Centennial water source Kaliwa Dam project ay matatapos sa kalagitnaan ng 2026. Take note, partner. Take note, may iba-ibang tribo hindi pabor. Daang-daang mula sa Dumagat, Remontado tribes na nagmarcha patungong Malacanang. So, dalawang grupo kasi yan, partner. Oo. Hindi Hindi pa kung pabor. konsido. Bakit kaya? Kasi, lilisanin yung lugar nila, siyempre, Eh, yung tribe nila, di ba, doon na talaga. sanay sila doon. So, Siguro naman di sila pabayaan ng gobyerno natin na basta-basta na lang sila pa. Hindi paglilipatan talaga sila. Kaya lang, yun nga, sabi mo nga, hindi sila sanay. Oo. Hindi sila sanay sa kabundukan. Eh, baka ililipat sila sa medyo, oo, magandang kabihis na, kumbaga. Oo. masisira kasi yan yung Sierra Madre. Kung, siyempre, Minahal na nila ang kabundukan at ang mga likas yaman. Kaya, kumbaga, masakit para sa kanila na iwan yun. iwanan at lumipat na lang. Oo, at ayaw nila na gibain. Siyempre, ano yun eh. Inidevelop. So, kayo mga kababayan, anong say nyo? Kung may opinion kayo sa Kaliwa Dam Project, sa aming programa, comment lang kayo sa aming Comment YouTube lang po. channel. Opo. Visit at GRB TV Broadcast. So, tumutok lamang po kayo sa ating pong programa, GRB TV Broadcasting, para lagi po kayong updated. At good news sa mga televiewers, ito naman ang bagong puso ng balitang Kabuhayan. Okay, ano ito mga partner? Ano ito partner? Sa mga gusto magnegosyo ng sariling brand name ng perfume, business, pati kape, pati juice, di po ba? Pati sabon, di ba? Dishwashing Oo, liquid. dishwashing liquid at marami pang iba. Kontakin lang o mag-comment sa GRB TV Broadcasting System na sa numero na ito. Partner? Ito? Oo. 0991-972-4534 for more details. Panawagan sa lahat ng miyembro at mga gustong dumalo ng Jesus Miracle Crusade International and Church Service ay gaganapin ulit sa Amoranto Stadium, Quezon City. Ito po ay tuwing linggo ginaganap. Opo, regular na nilang service yun. Worship Every service nila. Sunday. Sunday. Sa mga interesado po, dalaw Opo. lang po kayo. Okay partner? Pansamantala muna tayong magpapaalam sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa. At Okay, huwag niyo pong kalimutang mag-join, mag-subscribe, share, comments, and like, at pindutin ang notification bell sa ating programang GRB TV Broadcasting. maraming salamat po sa lahat ng aming mga viewers at good luck, good health, God bless po at dapat masaya tayong lahat dahil Because God is good! Okay.